Good morning, grade 11. And now let's talk about stress. No? Uh, from the previous module, ang topic natin is the challenges. Pinag-usapan lang natin ano yung mga pinagdadaanan ng 12 yon, na pinagdadaanan ng mga adolescent, ng mga kaedaran ninyo, mga edad ninyo. Now, tingnan natin kung ano yung mga, mas lalo na yung, ano yung mga coping mechanisms na pwede natin gawin, especially when you are stressed. No? So, sana marami nakikinig, especially yung mga ayaw nang ma-stress. No? Minsan kasi yung stress natin, kailangan lang pala natin ang kausap. Minsan yung stress natin, kailangan lang pala natin ang simpleng ganitong panonood. No? Alam natin kung anong gagawin. Yun kasi nakaka-stress sa stress. Yung hindi mo alam kung anong gagawin kay stress. So, ito yung mga ways para malaman natin kung ano yung mga gagawin sa kanya. No? So, para makilala natin si stress, una natin gagawin sa kanya is to define what is stress. So, dito sa inyong libro, page 66, stress is defined as a reaction of the mind and body to a stimulus that disturbs the well-being, state of calm, or equilibrium of person. So, kapag wala tayong stress, nasa balance tayo, yung pinaka-normal state natin. Pag meron tayong stress, meron mga factors, mamaya babanggitin natin kung ano yung mga factors na yon. So, yun yung response ng ating katawan doon. Kaya nagkakaroon tayo ng problema, kaya kayo nagkakaroon ng problema when it comes to stress, kasi hindi natin alam kung ano yung proper way of anong term niya, reaction. Ano yung reaction doon sa mga stimulus na yun? Kunyari may break up, kunyari may pabigat may mahirap sa school, finances. Hindi alam ng katawan natin, hindi alam ng mind and body natin kung paano magre-react doon, no? So yun yung stress. Yeah. Also, yung isang way din doon, nagre-react tayo pero hindi natin alam kung proper ba yung reaction natin towards that stress. Kasi minsan yung reaction natin towards that particular financial problem, mas nagiging malala yung mga pangyayari. Okay? So yun yung stress. Stress as stimulus, response, and relational. Okay? Aside from being a reaction or response, stress is also a stimulus. Ibig sabihin ng stimulus, siya rin yung nagiging cause ng mga bagay-bagay. Okay? As a stimulus, stress is caused by situations that may be life-threatening or life-changing. Previously, sa video, sinabi natin na yung stress, yung problems, yung ano ko doon is yung math, no? Yung math problem, palitan mo ng life problem. Kapag yung stress doon sa math problem, hindi yung sinasabi ngayon dito, kapag hindi mo na nalampasan yon, so how much more kapag life problem na siya. Okay, kaya sabi dito sa libro, maybe life-threatening or life-changing. Magiging life-changing siya if you know and if you will be able to cope up with that particular problem or stress. Okay? Huwag natin pag-usapan kung ano yung nangyari. Basta response siya ng katawan. At yung response na yun is either ikaw ay napupuyat, disturbed ka palagi, hindi ka na makaisip ng maayos. No? Kaya yung iba sa inyo, lalo na nung lockdown, ano? Ang daming tumakbo sa isipan na mga pwedeng gawin. Ito. Ang daming mga pinanggagawa sa social media na kung ano-ano. Diba? Kasi nga parang yun yung way of stress, ang tawag dyan? Stress reliever daw nila, no? So, ngayon medyo may mas maganda tayong points para anong gagawin natin kapag tayo ay na-stress. So, first is defining what is stress. So, sabi nga natin, stress ay natural na nangyayari sa tao. Reaction natin 'yan. Parang kapag sinuntok ka, mamamaga yung mukha mo, no? So, si stress ganun din. Kapag may stress, merong chemical reaction na nangyayari sa ating katawan. It's natural. Ang magkakatalo lang tayo, paano natin i-deal yung mga reaction na yan. For example, pasa. Nagkapasa ka, so you treat it with ice, no? Na para hindi siya lumala. So sa atin naman ngayon, kapag stress ang tumama sa'yo, ano yung gagawin natin para hindi na siya lumala? At para maging manumbalik sa normal, manumbalik sa normal and peaceful equilibrium yung ating pagkatao. Okay?
After defining, now let's know our stressors. Ano yung mga suntok na ito? Ano yung mga suntok na to na nagkukos sa atin ng pasa, no? So, knowing our stressors. First, na nilagay niya dito ay school demands and expectations. Yun. So, alam niyo na yun, school demands and expectations. Lalo na yung mga naghahabol ng mataas na grade. Masyado yung expectation sa kanila ng kanilang parents and also ng school. No? Kunyari, you want to graduate with flying colors, sabihin natin. With medals, with may ribbon pa ba ngayon? Basta with awards, no? And achievements. So, yun yung expectation na yun, doon ka na-stress. For example, family. Sa family, in-expect ka na talaga maging, in-expect ka na mag-excel sa academics. So, stress yun. Yung mga ganong bagay. Okay, isa-isayin ko lang muna mga stressors, hindi ko muna sasabihin kung ano yung gagawin natin sa kanila. Next is separation anxiety. Senior high school graduation to some means temporary ending or separation from some of their friends. So, kapag merong, kagaya ngayon na pandemic tayo, so stress din yung magkakahiwa-hiwalay. At least ngayon, nagkikita-kita na kayo ngayon. Pero nung lockdown talagang stress talaga. Kasi nga, no choice ka kundi makita yung kapatid mo na makikita mo sa bahay, yung parents mo, kung sino mang kapitbahay na malapit lang sa inyo, nakaka-stress. Mas maganda siguro kung makikita ko yung mga kaibigan ko. At least ngayon may time na. Okay? Pero at least practice na rin yan. Kasi darating talaga kayo sa time na maghihiwa-hiwalay kayo. Ano ba to? Paano ko ba sabihin na kagaya ko, apat kami magkakaibigan nung high school. Tawag namin sa barkada namin BHB, no? Binata habang buhay. Pero lahat kami ngayon may asawa na. Hindi kami magkakasama ngayon, pero we remain friends. Pero ang lalayo na namin. Dalawa pala kaming naiwan dito. Yung isa sa Cavite, yung isa sa Laguna, no? Yung isa pulis, seaman, yung pastor, tapos ako. Yung apat kami. So, simula first year high school, grade 7, magkakaibigan na kami hanggang graduate. Ayun, so may separation talaga. So, ayun. At least ngayon meron ng text, meron ng phone. Sinasabi ko lang to para at least kayo, prepared din kayo na talaga magkakaroon kayo ng mga bagong kaibigan, magkakaroon kayo ng another set of circle of friends ninyo. At yung mga kaibigan nyo since elementary dito sa SAA, since grade 7 dito sa SAA, or grade 11 ngayon, maghihiwalay kayo. So, prepared dapat kayo doon. Kasi minsan yun ang naka-stress, paano yun? Baka wala akong kakilala. Pa nag-start ako ng college, sino kakilala ko doon? Okay? So, kayo naman, yung mga nag-transfer dito sa SAA, yun yung stress ninyo. Baka wala akong kakilala doon. No? Galing akong ibang school. Iba yung pananaw ko sa SAA. No? So those are stress, no? Next is yung college life. So kung ngayon nga na-stress kayo sa senior high school, how much more yung college? Mas brutal si college. Kaya ayun, stress din yun. Romantic relationship, ito natawa ko nung nabasa ko to. Hindi ko alam na na-stress pala yung iba sa inyo when it comes to lack of it, no? Yung problemado kasi single sila. Kasi sabi dito, kaya daw nagiging stress to ng iba yung romantic relationship. Kasi ito yung nag-affirm kung sila ba ay maganda o gwapo. Ngayon kapag wala ka pa ng jowa, ibig sabihin pangit ka. Parang ganun yung dating dito sa libro. Kasi nga, yung ibang tao, yung iba sa inyo, being in a relationship means that you are beautiful or that you are handsome. Yun yung iba pala sa inyo. Kaya nagdudulot ng stress. Bakit kaya ako walang jowa ngayon? Bakit kaya walang nanliligaw sa akin? Pangit siguro ko. No? So may ganun agad. So natawa lang ako doon. Okay. Pero mamaya sagutin natin yan. Family demands and expectations. So ginawa nyo na to kanina, ginawa nyo na to doon sa previous module na activity, ano? Yung family demands and expectations. Ito sobra talaga yung demands. Hindi sila nakakalayo ng expectation doon sa school, no? Ganun din ang expectation. So, minsan sa family demands and expectation sa family, doon na nagkakaroon ng rebellion yung iba sa inyo. Yung mga nagre-rebel na, again, kapag naiisipan yung sakalin yung mga magulang ninyo, no? Yung iba kasi sa atin, gano'n ang tingin eh. Every time na maiisip nyo yun, magpasalamat na lang kayo, meron pa kayong magulang. Kasi hindi lahat blessed
na both parents ay nandyan pa sa kanilang tabi. Merong ilan sa atin piniling iwan sila ng mga magulang, merong ilan sa atin napilitang iwan sila ng magulang dahil sa financial, at yung iba ay talagang walang kinalakhang magulang. So, ikaw pasalamat ka, kumpleto pa yung parents mo. Ayan. So, doon nagkakaroon ng stress kasi yung rebellion minsan. Mas gusto natin kasama si kaibigan kaysa sila parents. Kasi for us, itong bagong kilala lang natin na kaibigan, ito yung nakukuha natin sa kanila saya. Bakit sa bahay puro utos? No? Kaya parang nagkakaroon na to turn tayo, hindi natin alam kung kanino tayo sasama. Kaya may feeling tayo na parang ayaw ko na sa bahay, mas gusto ko sa barkada. Kasi nga sa barkada, tanggap ka, sa family hindi. Ang kaso sa family, ang dami pang expectation. Kaya nakakapagdagdag pa ng stress sa atin. Health concerns, health problems. Ngayon, yung nakaka-stress din naman talaga, yung lalo na nagkaroon ng local transmission dito, stressor din yan. And demands of social life. There is a common thinking among adolescents that it is embarrassing to be alone. That is why the need to belong is important for adolescents. Okay? So, paulit-ulit ko itong sinasabi, magkaiba yung alone sa lonely. No? It's maybe I am alone, but be sure, and I assure you, I am not lonely. Actually, I am happy when I am alone, but I am not lonely when I am alone. So, sana ma-appreciate din ng mga kaedad nyo, sa edad nyo na yan, na hindi nyo kailangan ng maraming kaibigan para maging belong kayo. Minsan kailangan nyo lang isa, dalawa. Okay na yun, as long as totoo. Okay? Yung sense of belongingness, again, may difference ang being alone sa lonely. Minsan alone ka lang, pero happy ka. No? Hindi ka lonely kapag mag-isa ka. Huwag mali yung connotation na sinasabi dito sa libro na it is embarrassing to be alone. Napakaganda kapag mag-isa ka. Ang dami mo nagagawa kapag mag-isa ka lang. Walang expectation, walang... Alam mo yung mga nangyari sa group works, naalala ko tuloy ang thesis ko na palagi marami nag-aaway because, marami nagka-clash kasi kapag groups. Mas maganda kapag meron kang few but legit na mga friends. No? Yun. Bullying. Yun. So, from simple telling na pangit ka, sa classroom, yung simple na pagsabi na mataba ka, yung simpleng pagsabi na bobo ka, na pagsabi na wala kang pinag-aralan, yung mga simpleng ganun, when it comes to bullying, sa iba nagiging trauma yun. No? Ako, when I was in grade 5, naka-experience ako ng trauma. Kasi napahiya ako sa buong classroom ng teacher ko nung grade 5 ako. Okay? So hanggang ngayon, ayun, kaya siguro medyo nawalan din ako ng respeto, no, before, no, sa mga teachers. Nawalan din ako ng respeto sa mga public school teachers before. Ngayon okay na ako. Kasi nga yun yung na-trauma ako nung grade 5 ako, na pinahiya ako sa buong klase. Kasi hindi lang sabi ko, hindi naman ako katalinuhan, lalo na nung elementary at high school. So pinahiya ako nung teacher ko sa buong klase. At matagal-tagal ko rin dinala yung trauma na yun. Okay? So, that's one example of bullying. No? Kung teacher man ako, nambubully ako sa iba, so ano rin yun, may trauma din na nagiging impact yun dun sa ibang tao. And kayo, ganun din. Hindi sir, joke lang naman yung sinabi ko sir. Oo, joke lang sa'yo, pero sa kanya kasi hindi. No? Kaya palaging, kumbaga sa social media, think before you click. Dito naman, i-observe muna natin yung pananalita natin bago natin sabihin. Isipin muna natin kung makakasakit ba yun sa kaklase natin or sa ibang estudyante kapag binanggit natin yun. No? So, hindi kasi natin maintindihan sila. Pero yung simpleng bagay lang na sinabi natin, dadalhin na nila yun hanggang pagtanda. Ako, ganun lang kasimple yung ginawa ng teacher ko nung grade 5, pero hanggang ngayon daladala ko yun. Yung pinahiya niya ako sa classroom, daladala ko hanggang ngayon yun. So, kayo may mga ganun din na instances sa inyong buhay. Okay? So, ito, punta tayo sa number 71, coping with stress. Okay. Coping may be also a combination of both problem focus and emotion focus remedies. Here are some examples. Nga pala, nakalimutan ko sabihin,
Merong mga stress na productive, no? For example, itong ginagawa ko, actually stressing to in a sense, pero in a productive way. Hindi lahat ng stress ay nakakalungkot, no? Kasi for example, itong ginagawa ko na gumagawa ko ng video, stressing din naman to. Pero hindi ako na-burn out because of this kind of stress. Actually, nagiging productive yung stress na to. Kasi ayun, may nade-develop akong nakaka-develop ako ng self-esteem ko rin kasi ngayon kaya ko nung pansinin niyo naman nung simula ng modular class natin ng school year na to, takot pa akong humarap sa camera at magsalita. Gusto ko boses ko lang yung naririnig kasi natatakot ako na baka mabash ako, yung mga ganong mentality. Pero dahil dun sa stress yung stress na binibigay at hinihingi ng modular offline learning, ayun, naging productive ako na kahit naman hindi in grande yung aking mga videos, wala naman akong editor, ba't naitawid ko? Ba't kaya okay na ako ngayon, no? Samantalang nung umpisa yung may CCC1 pa tayo, tinan niyo naman yung mga video ko talagang basura. Sabihin ko naman, hindi naman kagandahan ngayon yung mga video ko. Pero at least may improvement. Nakikita ko, ako mismo, na-observe ko sa sarili ko, may improvement ako. Ito yung isang example na ang stress can be productive, no? Kung na-recognize lang natin. For example din, nakaka-stress din naman, kunyari nakita na yung mga taga-SAA, nakita nyo na ako naging speaker sa harapan ng stage. Nagsasalita ako dyan when it comes to religion kapag wala si Father. Nagbibigay ako ng mga retreats, ng mga recollection. Nakaka-stress yung mga moments na yon na kailangan ko mag-prepare. Nakaka-stress siya. Pero nagiging productive ako. No? So hindi lahat ng stressor negative ang effect. Merong mga stressors, merong mga kinds of stress na nagiging productive tayo. So sana kayo makita nyo rin yung mga ma-identify ninyo yung mga stress na pwede kayo maging productive. For example, sa paggawa ng module, hindi lang yan basta stress. It could be productive sa part ninyo. Okay? Next is, number 1, sa coping mechanism na tayo. Ilan ba itong coping mechanism na to? So, 6 plus 7. Ayun. Sige. Conduct creative imagery of the problem. Look at the stressor as relational situation where you can assess and change the way you look the stressful situation. Okay? Ito maganda tingnan kunyari may problema kayong kinakaharap ngayon, ano? Ang magandang gawin diyan kung may problema ka, alam mo yung itsura ng drone, no? Drone. Kunyari ito si drone. Kapag malapit si drone sa area, onti lang yung sakop niya. Pero pag si drone umangat, no? Lumalaki yung kanyang perspective, lumalawak yung kanyang sakop. Pag tingnan natin si problema, kailangan mo mag-detach kay problema muna. Hindi ka pwedeng magpakulong kay problema. For example, iniwan ka, no, pinagpalit ka, mga ganong klaseng stress. Instead na mag-isip ka na, bakit ako pinagpalit? Anong kulang sa akin? Yung problema mo ngayon, niloko ka. Kesa siguro hindi ako worthy, siguro ang pangit-pangit ko, nandun ka sa loob ng problema. To solve the problem, try to get out of that particular problem and see it in a big picture. Mas lawakan mo yung perspective. Yan yung sinasabi niya, conduct creative imagery of the problem. Tingnan mo yung buong problema, lahat ng perspective ng problema, tingnan mo, hindi lang yung doon sa sitwasyon. Minsan kailangan umalis doon sa sitwasyon, no? Kunyari, matutulog ka na, for example, yung karamihan sabay kasi kayo kapag matutulog na puro cellphone Pero try nyo lang once na tulala kayo, no? Kaya minsan matakot kayo sa mga taong tulala, sa mga nagdi-daydream. Kasi yung mga daydreamer, sila daw yung kayang gawing reality, yung kanilang mga pinapanaginipan, no? So minsan kapag tulala kayo, tingnan nyo, umalis kayo dun sa, bakit kaya ako pinagpalit, no? Umalis ka dun sa sitwasyon. Bakit ako niloko, bakit ako iniwan, bakit ako pinagpalit? Yung pala may magandang picture pala. Oo nga pala, no, ang pangit niya rin pala kasi, no? So pwede mga ganong perspective. Oo nga, no, kasi nga pabigat siya sa studies ko. Oo nga, no, kasi ayaw sa kanya ng parents ko.
Oo nga, no, kasi hindi pala siya nakakatulong sa akin kasi ang dami niyang bisyo. Okay? So, kapag ganun, ibang-iba yon dun sa nandun ka sa sitwasyon na nagsiself-pity ka kasi iniwan ka. Pero nung tinignan mo sa bigger picture yung problema na iniwan ka, nakakatulong pala sa'yo na nawala pa yung tao sa'yo. Kasi nga, oo nga, ang tagal ko nagpakatanga dun sa tao. No? So, magandang ano yun, magandang coping mechanism yun. See the problem in a bigger picture. So, kung ano mang problema ang dinadaanan natin mga kapatid, palagi mag-zoom out tayo. Tingnan natin sa malaking picture, lahat ng perspective ng problema, tingnan. Kasi hindi lahat naman ng problema, hindi lang yan puro negative ang effect. Minsan dumarating yung problema sa atin kasi merong pinapadevelop sa atin yung sitwasyon, yung buhay. No? Merong gustong mangyari sa atin, merong gustong ipiga sa atin na magiging magaling tayo. Next, number 2, seek group or social support. Talk to people you know and trust. Surround yourself with friends who can offer you sincere understanding and empathy. Talk to an adult. No? Itong sinasabi ko na nabanggit ko na to sa mga ibang sinulatan ko ng mga opinion ko at suggestion ko dun sa kanilang mga concerns. Always talk to older people. Binanggit ko rin nung sa module 4 ko. Talk to older people. Bakit, sir? Bakit ako makipag-usap sa mga mas matatanda? Kasi nga sila yung bihasa na sa buhay, kaya nga tumanda na yan ng ganyan. Ha? Marami ang kwento. Yun yung problema kasi minsan sa inyo, gusto nyo kayong magkwento, ayaw nyo makinig. Pero kapag merong matandang nakikipagkausap sa inyo, yung kwentuhan lang na tungkol sa buhay, marami yang isi-share sa inyo na kayo pwedeng pagdaanan ninyo at alam nyo kung paano. Halimbawa sa akin, dito sa Coron, no? Meron ako naging grupo dati ng mga riders na puro matatanda yung kasama ko. Parang ako na yung pinakabata, kaya parang ako yung utosan nila, ako yung taga-kuha ng picture, no? Ako yung mauuna sa mga angles para sa mga view. Ako mauuna doon kasi pagdaan nila, kailangan kunan ko sila ng picture. Pero yung pakikitungo ko doon sa mga may edad na riders dito sa Coron, ang laki ng impact nun sa akin. Oo, rider group lang yun, pero iba yung mga natutunan ko habang sila ay nagkukentuhan. Habang pinag-uusapan nila mga negosyo, habang pinag-uusapan nila yung mga nangyayari sa politika, batang-bata pa, parang 25 pa lang ako noon. No? Pero ang dami ko natutunan sa kanila. At hanggang ngayon, dinadala ko yung mga knowledge na yun. So, yun din yung sinasabi ng libro siguro na talk to older people with wisdom. Sila kasi nakakaalam kung ano yung mga pasikot-sikot ng buhay. Okay? And also, when it comes to friendship na pakikinggan nila, surround yung may mga essence na, yung may kwentang kaibigan, alam niyo yung ibig kong sabihin. Maghanap kayo ng mga may kwentang kaibigan. Hindi yung kaibigan na ang alam lang sabihin, okay lang yan. No? Pag tinanong mo kung anong pwedeng gawin, kaya mo na yan. No? Maghanap kayo ng may kwentang kaibigan. Hindi yung kaibigan na kaibigan lang kayo kapag okay ang lahat. Kapag nangangailangan ka ng masasandalan, wala nang may offer sa'yo na tulong. No? Maghanap ka ng kaibigan na ganun. Yun. Again, talk to older people with wisdom. Ako kasi, yun sa akin, very evident yun sa akin. Kung paano ako nagdi-deal sa mga problems ko, it's because of meron ako naging kaibigan na mga mas matatanda sa akin. No? Mas maganda nga makipagkaibigan kayo sa mga mas matatanda na sa inyo. Kasi yung knowledge talaga nandun sa kanila eh. For example, kayo, senior high, try nyo makipagkaibigan, maghanap ng circle of friends na nasa college level na or mga young professionals, aging 21 to 25. Maghanap kayo ng mga ganong klaseng kaibigan. Kasi pa nagtanong kayo regarding sa college, regarding sa mga subjects, at least meron silang meron silang ma-share sa inyo na experience. Hindi yung kaibigan na, sabay-sabay tayong bumagsak, di ba? Alam mo yung mga ganong kayong kaibigan ngayon na kapag hindi nyo alam yung sagot sa particular na activity, wala na, sabay-sabay na kayong babagsak kasi hindi rin nila alam yung sagot. No? Whereas kung meron kayong friend na or accomplished na older sa inyo na na-experience na yun, at least merong sharing or brainstorming na mangyayari. Number 3, get into relaxation activity. Ito, paborito ko to when it comes to stress relieving. No? Get into relaxation activities like breathing exercises, regular physical exercise, meditation, yoga, self-hypnosis, reading a good book.
or listening to relaxing music. Okay? So, tanong, Sir, bakit maaga kang magising? Kasi 5 palang usually gising na ako, 5 a.m., no? Bakit kaya gustong-gusto kong maunahan si sikat ng araw? Gusto ko maliwanag pa lang buhay na ako, sabihin natin. Madilim pa lang, takip silim, ano ba tawag yun? Bukang liwayway pa lang. Kailangan gising na ako marami, kailangan marami na ako na-accomplish sa bahay namin. Marami na ako nagawa. Bakit? Kasi iba yung dating nun, iba yung self-esteem na nabibigay sa akin kapag umaga pa lang, wala pang alas 6 ng umaga, ang dami ko na na-accomplish. Okay? Simpleng household chores. Magpainit ng tubig, sabihin natin. Makapagtapos magkape, makapamalengke, sabihin natin ganun. Yung mga simpleng bagay na yun, hindi siya utos. Hindi siya task. Siya ay accomplishment. Yung simpleng pagtupi ko ng aking higaan, no? Yung simpleng paglinis ko ng aking motor ng maagang maaga pa, hindi siya basta trabaho. Siya ay accomplishment. So ano yung dating nun sa akin when it comes to problems? Kasi nga, wala pang alas 6, isang oras pa lang akong gising, ang dami ko na na-accomplish. Achiever ako, isang oras pa lang akong gising. How much more yung maghapon ko, kung gaano ako ka-achiever nun. Isang oras nga na binigyan mo ako, achiever na ako, how much more yung buong maghapon. Now, hindi sa pagmamayabang, pero iba kasi yung disposition mo kapag ganun yung mentality mo. No? Yun yung sinasabi ni number 3. Na hanapin mo yung kaya kaya nagigising ako na maaga kasi habang tahimik yung buong mundo, gumagalaw na ako. No? Habang tahimik yung mundo, wala pa yung ingay ng mga anak ko, yung mga manok hindi pa tumitilaok, wala pang ingay ng mga kapitbahay. Nakakapagbasa ako ng libro Yeah? Yung paborito kong oras palagi na magbasa ng libro is really very early in the morning. Kaya pagising ko kasabay ng kape ay libro. Kasi nga doon ako nagpa-function ng utak. Kasi tahimik pa yung mundo, nakakapag-isip na ako. Okay? So kayo hanapin nyo rin yung pinaka-productive part of the day nyo. Huwag nyo kalimutan maging tumahimik. At even at least for 15 minutes. Yung sinasabi niya dito ay meditation, yoga, self-hypnosis, or reading books. Find time every day, at least 15 minutes, 10 to 15 minutes na tahimik ka lang. And you reflect, reflection. Hindi nyo kailangan ng recollection or reflection once a year para gawin ang reflection. You can do it every day. I'm doing it every morning kasi yun ang pinaka-productive ko. Kasi tahimik ang buong paligid. No? So, yun yung magandang stress reliever din na magawa ninyo. Listen to a good music, kung ano yung nakapagpa-relax sa inyo. Ayun, kasi pag relax ang utak mo, kapag tahimik pa yung paligid mo, napag-iisipan mo, yung sinasabi ko sa number 1 na lumalawak yung perspective mo sa buhay. Kapag meron kang kailangan pagnilayan, nandun ka sa part ng decision making. Kapag tahimik ka at tahimik din yung paligid, mas makikita mo doon when you are in the environment and ambience of silence, doon pumapasok minsan kasi yung wisdom sa iyo. No? Kapag tahimik ka, kapag tahimik ang paligid, doon pumapasok yung wisdom. Okay? Again, also do a regular exercise. Mag-exercise kayo. Kasi iba yung kapag active ang katawan mo, active din ang utak mo. Tignan nyo, kaya kapag gising, di ba ang hirap mag-isip agad kapag bagong gising. Pero kapag sanay yung katawan mo na kumikilos, si utak sanay din na sumabay sa galaw ng katawan. Okay? So yun yung number 3. Actually, number 3 is my favorite coping mechanism. Share ko lang din. So number 3 yung favorite ko, which is really relaxation and reflection. Number 4, create a situation where you can feel more relaxed, like a quiet environment or a comfortable position. And ayun, so ano na to? Babalik ako dun sa meditation. So yun din yung number 4. Number 5, learn to manage your time. Ito, time management. Para hindi kayo masyadong ma-stress. Kagaya nga ng sabi ko dun sa previous module na discussion, kaya ka na-stress kasi hindi pa nangyayari, pinoproblema mo na. Meron ako na advice ng ganun sa sinulat ko. May opinion ako sinulat doon na let the future reveal itself to you. Kasi ano nga mangyayari sa akin sa future, yung mga concerns nila doon.
What will I be in the future? May silbi ba ako? Ano kaya yung worth ko sa future? Ano kaya magiging trabaho ko? Ano kaya ang career ang kukunin ko sa future? Problemado kayo sa future. Wala pa nga si future. No? So, kaya ang gagawin nyo ngayon, palakasin niyo yung sarili ninyo, linangin ninyo ang inyong sarili. Paano yon? So, read books. Yung mga libro na may kwenta ha. Hindi yung basta libro lang o yung mga... Basta magbasa kayo ng libro na meron kayong matututunan. No? Simpleng libro lang yan. Pero yung proseso ng pagkatuto sa buhay, minsan lahat nasa libro. So, advice ko lang din, basahin niyo si Paulo Coelho, mga books ni Paulo Coelho. Very educative. Yung mga... Hindi siya educative in terms of mathematics, but in real life situation. Paulo Coelho, try nyo basahin yung mga books niya. Okay? So, yun. Learn to manage your time. Analyze how much time you are spending for studying, for being online, or texting, or calling. Yan. So, minsan magagawa na ng module. Pero pag gumawa ng module, nasa tapat din si cellphone. So, hanggat nandiyan si cellphone sa tapat mo, never mong magagawa si module. Kasi yung tendency talaga nating mga tao, kapag nandiyan si distraction ang unahin natin kaysa sa priority. Okay? So also sa pag-manage ng time, dapat alam natin kung ilan yung dinededicate natin sa oras. For example, sa akin, ako na lang, maliban sa weekend, everyday, ang time ko lang talaga to watch TV is during news sa gabi, 6:30, yung 24 oras. 6:30 to 7, ganyan. Titingnan ko lang yung headline, yun lang oras ko sa TV. No? So aside from that, maghanap na ako ng ibang pwedeng gawin. So yung oras ko sa TV, yun lang. Okay? Sa cellphone, ganun din. No? So tingnan din natin kung ilan yung time na i-dedicate natin sa paglalaro sa cellphone, ilan yung i-dedicate natin sa pag-aaral. No? Ilan yung time na ibibigay natin doon. Okay? So yun, learn to manage your time. Again, isa ring maganda yung sticky note sa libro, or kaya kung may study table kayo, lagyan nyo ng to-do list. Kasi pa nakikita nyo yung gagawin ninyo per day, per week, per month. No? So ilagay nyo doon. Ganun yung division niya. Ano yung gagawin ko to this day? Ano yung gagawin ko for the week? Ano yung gagawin ko for the whole month? No? So isang maganda rin yan na time management. Minsan, ako personally, nilalagay ko yung to-do list ko sa cellphone ko. Pero kayo, pwede nyong ilagay sa bagay, wala namang pasok ngayon. Pero minsan kasi nilalagay ko rin sa bulsa ko. So may maliit lang na just a piece of paper, isusulat ko dyan yung gagawin ko buong araw. Nandito lang yan. So every time na kukuha ko ng panyo, kasama palagi si to-do list. So sumasama palagi si to-do list. So kaya paglabas ko ng panyo ko, nandun si papel na alam ko yung gagawin ko. Ayaw nga pala, no? So titingnan ko si list. Ano kung hindi ko pa pala ito nagagawa? Hindi ko pa pala nakakausap si ganito, ganyan. Hindi ko pa pala na-encode yung ganito. So doon ko makikita yon. So kayo pwede kayong mag-develop ng sarili inyong style kung paano nyo mamamanage ng tama ang inyong oras sa maghapon, sa buong week, sa buong buwan. Okay? So, ganun. Number 6, eat properly by selecting nutritious, healthy food. Eat regularly and avoid skipping meals. No? So, sa mga nagda-diet dyan, sabi ko nga, magkaiba ang nagda-diet. Iba yung starvation sa dieting. Yung iba kasi ginagawa sa atin is starvation. No? Yung hindi na talaga kumakain. Ang ibig sabihin po ng diet is eating properly. Si go, grow, ano pa yun? Basta yung mga go, grow na yun. Glow food, no? Yun yung diet na sinasabi. Ibig sabihin, balance. Hindi ibig sabihin, starve, na ginugutom mo yung sarili mo. Magkaiba yun. Okay? Sabi kasi na, ba't ayaw mong kumain? Diet kasi ako. Hindi ka diet. Nag-starve ka, no? Nagfa-fasting ka, sabihin natin ganun. Kasi yung tunay na nagda-diet, kumakain ng tama. Pero kung hindi ka lang kumakain, nag-starve ka lang ng sarili mo. Okay? So, yun. Ayun. So number 7, balikan ko ulit sa number 7 dito sa 7 dito, no? We tend to worry about something in the future that has not yet happened yet. Worrying over such thing can zap your energy and make you feel miserable. Again, wag nating problema si future kasi wala talaga tayong ako hindi ko rin alam ang magiging future ko kahit na nasa ganitong edad na ako, 34 years, magte-34 na ako ngayong taon. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin sa future. Aabot pa ba ako ng another 34 years? Ano magiging ano ko dito sa school after 3 to 5 years?
Ang dami kong pwedeng i-worry. Paano pag lumaki na yung mga anak ko? Ang dami kong pwedeng i-worry. Pero, bakit ako mag-worry? Hindi pa naman siya nangyayari. So, anong ginagawa ko ngayon? Everything is about preparation. No? So, lahat kung ano man ang pwede mangyari sa future, at least meron akong plano. Meron akong, kung yung plano ko hindi mangyari, at least meron akong plano. Ngayon, kung yung plano ko hindi mangyari, mag-a-adapt ako doon sa situation. Mag-a-adapt na lang ako. Pero hindi ko pwedeng baguhin kung ano yung mga mangyayari sa future. Kasi sa future pa, anong malay ko doon? No? So, halimbawa, kagaya ninyo, sa edad nyo ngayon, ang mentality ko, dapat talaga magpapari ako. Kaya nga pumasok ako ng seminary, magpapari ako. Pero nasa loob na ako ng seminary, dumating yung time na nagka-problema din ako kasi hindi ko alam kung pagpapari ba talaga ang gusto ko o lalabas ako ng seminaryo. So, kailangan ko mag-adapt. So, stressful yung moment na yun sa buhay ko. Pero again, because of preparation, dahil ginalingan ko nung nasa seminaryo ako, ginalingan ko nung nag-aaral ako, kaya nung dumating yung buhay, sa akin ito ng realidad ko ngayon, since I was 26 years old, ito na yung reality ko. So, naging adapt ako. So, bakit ako nakaka-adapt sa buhay ko ngayon? Kung ano man yung itapo ng buhay sa akin ngayon, ba't ako nakaka-adapt? It's because of preparation. Ginalingan ko kasi nung ako ay nag-aaral pa. Kaya kahit anong mangyari ngayon, okay lang kasi kayang-kaya ko mag-adapt kasi prepared ako. So kayo ngayon ganun din. Na wino-worry nyo masyado yung future, wala kayong magagawa sa future. Ang magagawa nyo lang is preparation. Paano yun, sir? Mag-aral. No? Mag-aral kayo. Yun yung kailangan ninyo. Okay? Ano pa ba yung maganda-ganda ditong watch movie with friends? So maganda rin to. So sad movies make you cry. Maganda rin nanonood tayo ng ano ko lang din sa inyo yung Three Idiots, Every Child Special, mga Indian film yan pero ganda. Forrest Gump, The Notebook, those are some of my favorite movies. Okay? So seek spiritual growth through prayer, meditation. Okay? Go to church every Sunday, regardless kung anong religion nyo. Okay? Always realize that there is always someone bigger than your plans, no? So yung sabi ko nga sa inyo kanina, yung may plano tayo, pero merong plano rin ng Diyos para sa atin. So every time na mayroong hindi nangyayari sa mga plano natin, lagi nating isipin na baka may planong mas maganda yung Diyos. Kasi pangit yung plano mo eh. Kaya si Lord may mas magandang plano. Go with the plan of God dun sa buhay mo. Hindi yung ipupush mo yung gusto mo mangyari. Kasi hindi mo alam, mas maganda pala yung plano ng Diyos sa'yo, mas panilit mo yung plano. Anong nangyari sa'yo? Di na-stress ka lang lalo. Ayun, get a hobby. Have a worthwhile hobby like cross-stitching, singing, dancing, depende. Kung lalaki ka, so get into sports. Kung babae ka, whatever, hindi kasi ako babae, kaya hindi ko alam kung ano pwede maging hobby ng mga babae. Cross-stitching, hindi na yata uso yan sa inyo mga cross-stitching ngayon. Learn art, no? Mag-drawing. Hobby ba ang paglilinis ng bahay? Hindi ko sure. Pero maghanap kayo ng hobby na, for example sa akin motor. Ang hobby ko talaga is motor and fishing. Definitely doing adventures ang aking hobby, no? Para sa iba, ang tingin doon ay nakakapagod, pero hindi. Mas napapagod ako pag hindi ko ginawa yung mga bagay na yun. Pag hindi ako nakapag-rides, pag hindi ako fishing, doon ako na-stress. No? Pero kapag nagagawa ko yung mga bagay na yun, kahit na maaraw, kahit na mainit, kahit na nakakapagod, para sa kanila. Pero sa akin, that's my rejuvenating moment na lalagay ko ulit lahat ng nangyayari sa buhay ko in center. Kasi nagagawa ko yung mga hobby na yon. Okay, so get a hobby. Or read books. Read books talaga yun sa akin. Have a nice and quiet walk with a member of your family after dinner. Okay? Quiet walk, ibig sabihin, pasyal din. Pasyal din pag may time. Okay? And number 6, believe in yourself that you are strong and courageous, that you are capable of overcoming the challenges that you are facing. And that any stressful situation will bring out the best in you and it will make you stronger. Okay, so totoo yun yung sinasabi sa number 6, sa number 72, pakatandaan nyo yan. No? Ang binigay ko sa inyo ngayon at ng libro ay coping mechanisms. Meron pa akong magiging additional video, hindi siya part ng libro, pero ito yung libro na sineshare ko rin sa mga co-teachers ko
na nabook. Na-share ko to sa mga grade 12 ngayon sa kanila. Ibibigyan ko rin ng separate discussion yun. Bahala kayo kung panoorin nyo hindi. Pero yun yung mga sinasabi dito, believe in yourself, na kung paano natin iti-treat yung every situation na magiging advantage natin. Kasi wala talaga tayong magagawa kung may problema tayo ngayon. Ang magiging diskarte lang natin dyan, ano yung gagawin natin kapag nandun tayo sa sitwasyon na yun. Ano yung magiging magandang diskarte. Para yung pangit na pananaw, pangit na problema, pangit na nangyayari, ma-turn mo into your own advantage. No? Parang nakikipagyera ka lang dyan. Pangit na yung nangyayari pero nagawan mo pa rin ng advantage na papabor sa'yo. Okay? So, ang activity nyo for this module is, ayun, gusto lang malaman ni sir kung ano yung mga coping mechanism na nagawa nyo na before. So, tingnan ko kung ano pa yung mga pwedeng madagdag. No? Actually, kinukunan ko kayo dito ng information para mas maging magaling akong teacher ng psychology. No? Kasi, at least, by reading all your coping mechanisms na ginawa ninyo, yung sa number 2 na learning activities, ibig sabihin, kayo mismo, alam nyo na yung pwede gawin. At least may starting point kayo. No? And let me see kung may maidadagdag pa akong proper. No? Na pwede pang gawin doon na mas magandang diskarte. Also, stressful situation. Ano yung mga pinaka-stressful talaga? Doon nyo na-realize sa adolescent stage nyo na ito palang sinasabi nilang stress. No? Ano yung mga situations na yun? Na napasabi ka talaga sa sarili mo na ito pala yung sinasabi nilang stress. Okay? Yun. So, yun. Reflection is still write down your thoughts and feelings about. So, sa reflection na rin. Again, every time na hinahanap po yung what are your personal questions and concerns about the topic, don't hesitate to write it down kasi I'm finding time talaga na masagot yung mga bagay na yon kapag nakita ko sa inyong mga journal. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat. Grade 11 and midterm na tayo sa susunod din, Module 6. Salamat!